Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blood. Pag-usapan natin mga kababayan, itong death penalty. Mukhang may magsusulong na ng death penalty mga kababayan. No? Abay, maganda yan. Para naman masampulan yung mga katulad ni Pusit. At ganun din po ang inyong favorite senator na si The Puncher, meron na naman po siyang sinasabi tungkol sa AKAP. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, lubos tayo nagpapasalamat sa mga sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So mga kababayan, unahin natin itong balita sa GMA News na kung saan meron po na isang tao na gustong magsulong na ng death penalty at ibaba ang halaga ng threshold ng plunder. Kasi po, ang threshold ng plunder base sa Republic Act, 50 million. Pag ang isang kawani ng gobyerno ay natagpo ang nagnakaw ng 50 million, guilty guilty. Siya po ay pwedeng makasuhan ng plunder. Oo, may kaukulang mga criminal charge po yan. May kaukulang pagkakabilanggo yan. At ganun din, itong contentious na death penalty. Tinanggal po yan ni Gloria Arroyo. Wala na pong death, tama ba, di ba? Wala nang death penalty, di ba? So, habang buhay lang na pagkakabilanggo. Habang buhay na pakakainin mo yung convicted criminal. Di ba? So, tuwang-tuwa po yung mga mambabatas. Wala naman death penalty. Habang buhay lang na pagkakabilanggo. Mansan, pag may good moral ka pa sa bilangguan, baka mapalaya ka pa. Di ba? Point system. Tapos, yung ninakaw naman nila, halimbawa lang, magnanakaw, nagplunder, hindi naman babawiin ng gobyerno. Hindi tulad sa Amerika na pag yung isang opisyal ng gobyerno, natagpo ang ganyan, nagplunder, nagnakaw, ipag-uutos na bawiin lahat yung asset niya. Total asset na kung saan equivalent nung ninakaw niya. Kung nagnakaw siya ng $100 million, kukunin lahat nung asset niya, totaling 100 million, forfeiture na yan, at yan po ay ibabalik sa gobyerno. Ang gagawin siguro ng gobyerno, kung bahay yan, i-auction. Yung kita, ibabalik sa kaban ng bayan. Sa atin, wala lang. Kulong lang yung nagnakaw. Pero yung pamilya, lami-lami pa rin. Naka-offshore account Ganun po mga kababayan, di ba? Sino po itong tao na ito na tahasang sinasabi niya na ibabalik ko, ipupush ko ang death penalty at ibababa ko ang threshold ng plunder? Ay maganda yan. Para ang masampulan natin, una, ay ang mga Duterte. Tama po yan. Sa kasamaang palad mga kababayan, ang gustong magsulong ng dalawang bagay na ito ay walang iba kundi kakampi ng Duterte. Ito po yung bumalimbing, natanggal na executive secretary sa pamunuan ng Pangulong Marcos at tumalon po sa kabilang bakod, sa bakod ng mga demonyo. Ito ay walang iba kundi si aspiring senator or candidate for senator, si Vic Rodriguez. Ayan po sa balita ng GMA News Online. Vic Rodriguez to push for death penalty, lower threshold for plunder if elected senator. Pag hindi siya na-elect na senator, babay na. Wala na po yung death penalty na proposal. Wala na yung lower threshold for plunder. Kasi wala Ang tanong,
Siya lang ba ang nagpupush ng death penalty dyan sa ating Kongreso? Di ba marami na? Pero anong nangyari? It's very futile. Ayaw ng mga mambabatas kasi sila ang unang mapupurdoy. Oo, takot po sila. Sa bagay, mga kababayan, sabi nga ng ating viewers kanina sa live stream, ang Pangulong Marcos ay pro-life. Di ba nga, sinave si Mary Jane Veloso? Tapos ang Catholic Church, Vic Rodriguez, siguro hindi Catholic ka ba? Ikaw ba humingi ng advice sa mga Catholic priests sa Catholic community? Ang Catholic Church is pro-life. Ayaw nila ng bitay. Di ba? Ayaw nila ng garote. Tapos ikaw, you are pushing for death penalty. Ay walang Catholic na boboto sa'yo. Sasabihin pa ng mga pare, baka sa kanilang bago magmisa, huwag nyo po iboto ang mga kandidatong gustong ibalik ang bitay. Ayun. Ex na si Vic Rodriguez sa Catholic. Di ba? Ang Catholic pa man din, influential pagdating sa eleksyon. Nakikialam sa eleksyon yan. Tahasan silang sinasabi yan sa pulpito. Vic Rodriguez, Tapos ipupush mo, ito sabi niya, Kasi in-interview siya, mga kababayan. Ang gusto niya, panagutin ang ni Presidente Marcos kasi sinasabi nila magnanakaw daw ang gobyernong ito. Sabi niya, will push forward on corruption in the Senate. Talaga. Aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million. Wow! Pasok na pasok sa banga ang mga Duterte dyan, mga kababayan. 51 billion. Di ba? Rodriguez, at pag yan ay naibalik natin, ipapanukala kong maibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa plunder dahil pagod na tayo. Pagod na rin kami. No? Sa mga katulad mong jumping jack, sa katulad mong trapong-trapo. Bakit pa tayo ay naririnig na natin ng bata pa tayo ay mali. Mali pala. Bata pa daw siya, naririnig niya na ang korupsyon. Subalit, imbis na masawata, ay palala ng palala. At higit na talaga ngayon, ang korupsyon, talamak talaga ang korupsyon. Lalo na nung panahon ni Duterte. Di ba? Lalo na nung panahon niya na kung saan pinalibutan niya ang sarili niya ng Chekwa kasi Manchurian candidate si Rodrigo Duterte ng China. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw, kahit ano pa ang halaga niyan, ay tama talaga yan. Tama talaga, mga kababayan. For him, there are higher chances for people to favor the death penalty for plunder, considering the supposed prevalence of corruption in the country at present. At present talaga. Magnanakaw. May mga magnanakaw sa gobyernong ito. Marami talaga. Yun na lang SOP sa mga proyekto ng gobyerno. Meron yan. I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon at all levels. Tibay talaga ni Rodriguez, mga kababayan. Sabi niya pa, dapat hindi daw itagyon yung kanyang panukala na anti-poor. Saying walang nagnanakaw sa gobyerno na mahirap. Ganun ba? Paano ka nakasiguro? Eto, mga kababayan, kung ano-ano pang na-topic niya dito, pati West Philippine Sea, be more diplomatic daw. Ginawa, ganyan ng Stanley Digong Sa kakadiplomasya, ano nangyari? Hindi kayo pinakinggan ng Chekwa. Di ba? Anti-West Philippine Sea pa si Copa. Di ba? Sabi niya, hindi daw natin interest na makigera sa China. Sino ba nagsabi sa yung interest naming makigera sa China? 'Di ba? Wala ka na. Wag ka na. Wag ka na, Rodriguez, hindi ka mananalo, hindi ka nga makakrack sa top 15. Ngayon, sige, i-push mo 'yan. Kung sakaling manalo ka, from 50 million pesos to 5 million pesos sa plunder at isama sa bitay. Sinong unang papasok diyan? Sinong unang mabibitay, mga kababayan? Di yung amo niyang mga Duterte.
'Di ba? Sabi niya sa palagay niya, andyan na ang clamor ng mga tao, na pagod na ang mga tao at sa pagnanakaw at nararapat na ibalik ang bitay. Oo, 41% nga gusto ng impeachment si Pusit. So therefore, yung sinasabi mong yung clamor ng tao, ang gustong unahin ang Duterte. Pucha. 51 billion, 42 billion. Billion na pondo kay Pusit sa DepEd at OBP. 'Di ba? Kung 5 million lang ang plunder mo, pasok sa banga yung mga Duterte. Sila ang unang magagarote. Duterte garote. Di ba? Gago, nilaglag yung amo niya. 'Di ba? Halatang halata, Vic Rodriguez. This is for your own sake. Namumulitika ka lang. Trapo ka kasi. At sa palagay mo, uulitin ko, papayag dyan ang Catholic Church. Unang-unang mong kalaban dyan, Catholic Church. Followed by the progressive groups. Pati ang Commission on Human Rights. Paano kakakalap ng boto? Sinong boboto sa'yo? Ang mga Duterte? Ang mga minions? Ilan lang yan? Ang boto mo lang siguro, 1,500. Yun lang Nangangarap ka ng 32 million? That was so yesterday, kupal. Di ba? Tapos sabi niya, sa West Philippine Sea, ay wala kang maka-China ka. O ano-ano pang pinag-ano-anohan niya dito, mga kababayan, yung mga plataforma niya, pastok daw Political dynasty, depending on the definition of political dynasty. Penalties for political turncoats in favor. Publishing shall end, depending on its use. Di ba? In protection pa rin. Sa amo niyang Duterte, divorce, against. Against ka pala sa divorce. Ayan ang ng simbahang Katolika, ng Christian Church. Bakit yung death penalty, susulong mo? Legalization of wedding, against. Legalization medical marijuana. Di ba, pinapanukala na ni Robin yan? Death penalty, but only for plunder daw po at saka drug trafficking. Pasok na pasok sa banga ito. Amending the Constitution in favor but not under... In favor daw siya sa amending the Constitution, pero hindi daw sa current administration. Kailan? Sa administrasyon ni Pusit? Mangarap ka, libre yun. Hindi mananalo to. X to, mga kababayan, X. Vic Rodriguez, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng pera. Ang tanong, kung may pera ka, saan nanggagaling ang pondo mo? Ayun, mga kababayan, magandang tanong. Is it from Bong Choylak, di chiki kong koylak, abo chichek, ni hao, Vic Rodriguez, sa Inidoro. Diba? Hi, Vic Rodriguez, you are welcome. Where? Here! In the sewer. Di ka mananalo, Vic Rodriguez. Mangarap ka na lang ng gising. Di ba? Punta naman tayo kay Bato. Ang favorite ninyong senator. Ang favorite nating senator na batikusin. Mapuro lang utak no? Naturingang PMP chief. Naturingang PM mayor. Pero wala Nabobo kay Digong. Nagpakatanga kay Digong. Kasi kung wala si Digong, walang Bato. Totoo yun. Kaya ngayon malaki ang pagkakautang niya sa mga dutae. Kaya mukha siyang tae. Ang laking tae ni Bato. Ngayon, ano po ang kanyang hinaing naman? Sabi dito sa Manila Bulletin, De La Rosa on AKAP allocation. I will not take it. Hindi daw niya kukunin kung may AKAP daw sila. Naalala nyo? 'Di ba 36 million nga ang hinihingi ng Kongreso diyan Pagdating sa BICAM, binigyan lang sila ng 26. However, 20 daw sa HOR, 6 billion. Tama ba? 6 ang sa Senado. Bakit yan? Dapat sa DSWD yan. Ngayon po, ang ginawa ng Pangulo, binito yan. Dapat maglabas muna kayo ng IRR
bago i-release yung pera ng AKAP at walang pakialam dyan ang mga mambabatas. Hindi kayo kasama dyan. Eh bakit meron ito? Ano tong sinasabi ni Bato na hindi daw niya tatanggapin ang AKAP? Eh hindi na nga kasama sa iyo yung AKAP na yan eh. Hindi na kayo bibigyan yan. Ibabato yan sa DSWD. Pinaninindigan ni DBM Secretary Pangandaman at DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang politiko ang makikialam sa AKAP distribution ng DSWD. Pero sabi ni Bato, meron pa rin eh. Senator Bato de la Rosa says he has no problem if his office will not be given billions worth of funds for AKAP, adding that he will not even accept it. Quote, I will not take it kahit nahirap ako sa eleksyon, kahit na wala akong pampalubag loob doon sa kung sinong dapat lulubagan natin ng loob. I will just appeal to their moralities na wala akong maibigay sa inyo. Ayun naman pala. Kung baga, malinis ang konsensya ni Bato. Ang tanongin natin ang DBM. DBM, magbibigay ba kayo ng AKAP funds sa mga senador? Magbibigay ba kayo ng AKAP funds sa mga representante? Diba sabi nyo dapat DSW lang. Ano tong sinasabi ni Bato? At sinasabi pa ni Bato dito na ito daw po mga kababayan ay pangsuhol. Pangsuhol yan sa mga botante. Lalong-lalo na sa mga kakandidato. Lalong-lalo na rin yung mga re-electionist na tulad niya. Kaya sabi niya, di baling wala ako niyan, at least malinis ang konsensya niya. I will appeal to their moralities. I will appeal to their emotion. Aawa na lang ako. Baka maglulumuhod na lang ako sa kanila para ibalik ako sa Senado. Ang tanong, kung ibabalik ka sa Senado, ano naman ang morality mo? Ano ang moral compass mo na sasabihin mo sa amin na I will be objective. I will be as a lawmaker na nandun ako sa gitna. Wala akong papanigang partido, wala akong papanigang pamilya. So pare, nandun ka sa mga Duterte. Nandun kayo sa PDP laban. Pag ang mga nasasangkot na ay ang mga partido ninyo na kinabibilangan o mga pamilya na meron kang utang na loob o sino man, nandoon ang loyalty mo. No? Ito, maganda ba to? Present an evidence na may mga mambabatas na binigyan ng DBM o ng DSWD ng pondo galing sa AKAP at gagamitin sa kanilang kandidatura. Ito pa. The lawmaker made the remark amid the reported 5 billion AKAP allocation for senator distribution for 2025. Totoo ba yan, Rex Gatchalian? Totoo ba to, DBM Secretary Pangandaman, na magbibigay kayo ng 5 billion sa mga senator for distribution? Masama ito. Diba? Sasabihin ko yung lilitansya na ibigay na lang yan sa ibang mga senador. Huwag na lang ako isama. Chis Escudero, totoo ba to? Speaker Martin, totoo ba ito? So therefore, nagsinungaling si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagsinungaling si DBM Secretary Pangandaman at lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos. Napangsuhol ito. Ngayon, nasaan? Nasaan ang pruweba ni Bato? Diba? While he explained that he was not opposed to distributing aid to the poorest of the poor, the Mindanao stressed that the distribution should be handled by the DSWD and not the politicians. Oo nga eh. Diba sinabi na nga ni DBM Secretary, paulit-ulit tayo dito eh. At ni Rex Gatchalian, wala, bawal. Ano ang sabi ng COMELEC Bato? You are not listening, freaking idiot. No? Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pag may nakita sila na politiko na kasama sa DSWD distribution ng mga ayuda in whatever form, lahat ng ayuda, payouts, AICS, TUPAD, AKAP, at bawal ilagay ang mga larawan ng mga politiko sa tarpaulin, kayo po ay madi-disqualified. At hinahamon nga ni Rex Gatchalian ang COMELEC na magpadala kayo ng representante
during our aid distribution, during the campaign period, para patunayan namin sa inyo na wala kaming isasamang kandidato para hindi mapulaan ng politika ang aid distribution. Di ba ba to? Hindi ka ba nagbabasa ng balita or you're just ignoring it for your own campaign? Di ba? He warned that AKAP and other social assistance program might be used to get people's vote, especially in the light. O ayan, kung tutusin sana, kung out of the picture ang politiko dyan, totally, let the DSO do its distribution. That is government money, that is people's money. Ibigay yan sa taong bayan. Then without the presence of... Ayun na nga sinasabi, hindi ka nakikinig. Di ba ba to? Oh, yan ang sabi. Naghamon na nga si Rex Gatchalian sa COMELEC. Magbigay kayo ng representante from COMELEC during our aid distribution itong sa campaign season. Kasi hindi po ito binan eh. No? Excluded ang DSWD ayuda payout sa election ban na yan. Oh, kaya nga hinahamon eh. Di ba? Pambili ng boto yan. Ano pa bang isipin natin? Oy, DSWD, secretary, pambili pala ng boto. Bakit kandidato ka ba? Ayun ang insinuation. Minamasama nila. Sinabi na nga eh. Bato. Ha? Kailan kayo in-interview nito? Sinulat po ito nung January 17, Friday lang. O, bato. Ha? Di ba? Pambili daw po ng boto. Talagang ginawa yan ng HOR for their own consumption. For whatever kung anong gusto nilang gawin. Pero this pa rin ang mag-i-implement. On tanong nga ba to? Kung ako sa'yo ba to mas maganda? Magsama rin kayo. Kayong mga sa PDP para sabing hindi yan ano sa kandidato ay hindi gagawa ng mali siya ng DSWD. Magsama kayo ng representante at tignan ninyo kung yung ayuda, yung sobre, o kung ano man in form of ayuda, ang ibibigay ng DSWD ay may kasamang nakapalapit, iboto nyo si ganito. May mukha ng kandidato. Ayun. Kastiguhin ninyo Kastiguhin ninyo si Rex Gatchalian. Pero dito, the insinuation ni Bato, nagmamalinis si Bato. Bato, hindi ka malinis. You're not a saint, no? Kung ayaw tanggapin mo, di ay tanggapin. Ang tanong, meron ba talagang ibibigay sa mga senador at congressman? Ayun dapat. Pruweba, labas na ng ebidensya. Di ba? Ginawan nga ng Pangulo ng paraan yan eh. Nahuli ng Pangulo, di ba? Benito. Ginawa ng paraan. Implement muna kayo ng IRR. Gawan nyo. Di ba? Yan ang pag-uutos. Ibig sabihin, sinasabi na nga walang politiko na pwedeng sumama sa ayuda na yan. Kung may mga politiko na nagbibigay ng ayuda, alamin ninyo saan galing ang pera nila. Bakit ang dami nilang perang pinamumudmod? O, di ba? O kayo dyan sa PDP, tanong lang, saan manggagaling pera ninyo? Ang bali-balita, meron dyan, pilit na ipapasok ng bansang Tsekwa para maging Manchurian candidate nila. Gagastusan siya, maski nawala siya sa top 15, gagastusan kasi para isulong, protektahan ang kanilang advokasya. Guluhin ang gobyerno natin. Yan po yan. Marami pong Manchurian candidates ang China. Bubuhusan ng bilyong-bilyong piso ng China ang kanilang mga kandidato. Sino ang mga yan? Tandaan ninyo. No to Duterte candidates. No to China candidates. No to pro-China candidates. Ayun lang po. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.